And what's up agad sa atin mga karabit. So for today's video is another video na naman ang ating gagawin, and pag-uusapan naman natin kung ano nga ba ang importansya ng pag-aalaga ng rabbit sa atin. Hindi naman or alam naman natin na ang rabbit is hindi pa open sa utak ng mga Pilipino, or hindi pa ganoon ka-open sa lahat na pwede itong katayin. Actually, merong dalawang classification ng ang rabbit, meron tayong tinatawag na meat type, and meron din naman yung tinatawag nilang pet type. So ano nga ba tong pet type na tinatawag? Pet type, ito yung tinatawag natin na, or naka-indicate dito yung mga breed na lion head, lion lope, and Holland lope, and etc. na nasa classification ng pet type. Ano nga ba ang meat type? Ang meat type naman, dito naman nakapalooban, tinatawag natin na New Zealand, Californian, and tinatawag natin na Chinchilla or Palomino, pwede din. Kasi yung mga yan is meat type. So bakit nga ba sila tinawag na meat type mga karabit? Tinawag silang meat type mga karabit dahil sila ay tumitimbang or naggigain ng timbang na umaabot sa 2 kilos pataas. Unlike sa pet type na 1.5 kilo pababa lamang. And masasabi mo talaga na ang presyo ng mga ito, mga pet type, is mas mahal kaysa sa presyo ng meat type. And bago ang lahat mga karabit is meron muna tayong sasabihin. Dito sa atin is meron tayong tinatawag na local New Zealand, and meron din yung tinatawag nilang import or pure New Zealand. So ano nga ba ang pinagkaiba nito? Gaya nga ng sabi ko sa last video ko, ang local New Zealand is hindi na ma-identify kung saang breed ba nanggaling. And ang pure New Zealand is naka-origin lamang sa New Zealand, and alam mo kung saan talaga galing, and hindi siya na-i-cross sa iba't ibang lahi tulad ng mga Palomino, etc. mga ganon. And sa pure New Zealand is meron lang tayong piling kulay, yung tinatawag natin na Rio or Red Eye White Pearl, and meron tayong tinatawag na black, and also meron din pure New Zealand Red. So ayun nga mga karabit, ano nga ba ang importansya ng pag-aalaga ng rabbit sa atin? Sa atin mga karabit is karamihan ng mga nag-aalaga ngayon or mga nag-a-avail is mga nasa backyard, and mga yung iba is for pet talaga. And kaya nga tinawag natin na meron tayong dalawang classification. Ito ay ang New Zealand, ang isa ito ay yung tinatawag nating pet type. Meron tayong meat type and pet type. So ayun nga mga karabit, ano nga ba ang importansya nito? Ngayon mga karabit is nauuso na sa atin yung tinatawag natin na rabbit meat production. Sa rabbit meat production is dito tayo pupasok, o dito pupasok yung karne ng rabbit. Ano nga ba ang pwedeng ibigay ng karne ng rabbit sa atin? Actually, rabbit natin or rabbit na alaga natin is more on white meat, or tinatawag natin na basta white meat na lang, Ang taba lang nila is meron man konting amount lang sa bandang batok lang. And bakit nga ba siya tinawag na pinakamasustansyang karne? Kasi mga karabit is kung hindi nyo natatanong, ang rabbit is merong mababang fat, merong mababang calories, pero mataas sa protein. Kaya tinawag siya na pinakamasustansyang karne. So ayun mga karabit, ano nga ba ang importansya ng pag-aalaga ng rabbit? Actually mga karabit, sa rabbit is mapapakinabangan nyo lahat. Mapabalat, puntot, lahat mapapakinabangan nyo. So ayun nga mga karabit is ano nga ba yung mga kagamitan na nagagawa ng isang rabbit, and bakit natin nasasabi na ang rabbit is pinakamasustansya? Gaya nga na sinabi ko, more or high on protein ang rabbit. And sa mga hindi nakakaalam is lahat talaga is pwedeng gamitin dito. Ang balat or fur nito, balat tsaka fur is pwede natin gawing mga jacket, depende sa trip nyo. Ipapagawa lang natin to sa mga gumagawa mismo talaga ng mga jacket or mga tinatawag natin na mga tela-tela, gano'n. Pwede natin siyang gamitin. And sa mga buntot naman is hindi natin siya matatapon. Meron tinawag si Sir Art Veneracion, kung kilala nyo siya. Ang ginagawa niya sa mga buntot and sa mga paa, ginagawa niya tong keychain. So ayun nga mga rabbit, mapapakinabangan talaga lahat sa ating rabbit. And ito is madali lang talagang alagaan mga karabit, and mabilis pang dumami. So gaano nga ba kabilis na dumami?
ang rabbit is meron tayong tinatawag na 70 days cycle. 70 days cycle is ito ang mangyayari. Sa 70 days cycle ng iyong rabbit is kaya siya tinawag na 70 cycle dahil magmula sa pakasta mo siya is bibilangin mo siya hanggang sa manganak siya ng 70 days. So, paano nga ba yung tinawag na 70 days cycle? 1 to 30 days sa 1 day or sa 1 day mag-start ka magbilang kapag pinakasta mo na siya. First day sa pakasta. And magbibilang ka ng 30 days hanggang manganak yung rabbit mo. Actually, gestation period ng isang rabbit or pagbubuntis ng rabbit is nagtatagal lamang ng isang buwan. So, ayun nga mga rabbit. 30 days. Pag nanganak na yung rabbit mo, another 30 days ang bibilangin mo para ihiwalay or iwalay ang kanyang anak. So, ayun na nga mga karabit. Pag naabot mo yung 30 days na pagbubuntis and nanganak siya, iaabot mo naman yung 30 days sa pagpapalaki ng anak bago mo ihiwalay. Sa bagay sa ibang mga breeder is hindi pa nila pinapaabot ng 30 days yung rabbit nila, is hinihiwalay na nila kasi minamadali nila. Kaya minsan kung napapansin nyo sa pet shop, mga yon is nandun pa lang, naglalaro pa lang sa mga 15 to 20 days pa lang yung mga yon. Kaya napakaliit ng mortality or pagkabuhay ng ganong edad. So ayun nga, gaya nga ng sinabi ko, 30 days sa pagbubuntis and 30 days sa pagpapalaki ng anak. Then pagkahiwalay mo nun, another 10 days naman para condition ulit. After 10 days na nakondisyon natin yung rabbit natin, is ready na naman natin, ipapakasta na naman natin siya. And ganoon lang, another 30 days. Actually, ang rabbit is mabilis talagang dumami dahil nanganganak sila ng 5 hanggang 8, ganoon. Depende yun sa kondisyon ng rabbit nyo. Pero kung talagang hindi pa kaya ng donyo and alam nyo pang payat na payat dahil sa pagpapalaki ng anak niya, is wag naman nating madaliin sa 10 days. Kahit sabihin na nating 80 days cycle siya. Actually, ang rabbit is kayang manganak ng 6 na beses sa isang taon. Sabihin mo na sa 6 na beses na panganak niya yun is meron tagli-5 anak. And then 5 times 6 is magiging ilan siya? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Magkakaroon ka ng 30 na rabbit. So, paano nga ba yun? Paano nga ba magkakaroon ng 30 na rabbit? Depende yon kung hindi ka or hindi mo i-out yung rabbit mo. Sa mga nagsisimula, ang tanong nila, pwede ba tayo magsimula sa trio? Or 2 babae, 1 lalaki? Ang sagot niyan is hindi. Magkakaroon tayo ng inbreeding na tinatawag. So, ano nga ba ang inbreeding? Inbreeding, ito yung pagbabalik sa tatay or pagbabalik sa nanay or pagpapaasawa sa magkapatid. Pwedeng tawagin natin sila magkapatid kasi isa yung tatay. So, I suppose or I suggest na magsimula kayo sa 2 pairs or 2 pares. Kasi kapag 2 pares ang ginamit nyo is never na magtatagpo yung dalawa. Never na magtatagpo yung mga anak nila kapag pinag-meet mo. Kasi ang mangyayari lang dyan or i-demo ko sa inyo ang mangyayari, pasensya na, medyo masakit yung lalamunan ko sa chili sauce. And ang mangyayari dyan mga karabit is kapag meron kang 2 pair, sabihin mo yung 1 pares at 1 pares is pinag-breed mo. Pagka anak ng 2 daw na yon is magkaiba yung tatay and magkaiba yung nanay, is pwede mo na ulit after 6 months, pwede mo na ulit silang pagbanggain. Walang pag-aalinlangan na magkaroon ka ng inbreeding kasi magkaiba sila ng parents. Yun yung tinatawag natin naman na line breeding kasi magkaiba yung parents nila. So ayun nga mga rabbit. Sa mga nagtatanong din, what age pwedeng ipakasta ang rabbit natin? Actually, depende yan sa breed ng iyong rabbit. Sa atin, for meat production or meat type na rabbit tulad ng New Zealand, is naabot natin siya ng 6 months bago natin ipakasta. Pero sabi nga ng iba, mas okay ipakasta ang rabbit kapag ito ay 8 months na. Mas okay ipakasta ang New Zealand rabbit pag 8 months na. Ang tanong bakit? Kasi mas matured na sila or andun na yung maturity nila para magbuntis or mag-anak. Kasi sa napapansin ko sa mga 6 months, hindi pa sila ganun ka-ready, mga karabit. Meron pa yung iba na medyo playful pa talaga or yung talon pa ng talon sa cage or laro ng laro. Yun yung mga sign na hindi pa talaga, kahit sabihin mo na ipakasta mo na siya, meron pa rin yung parang nagiging isip bata pa rin sila, mga karabit. So, bakit nga ba napakagandang alagaan nitong rabbit?
Ang rabbit natin is nagkakahalaga lamang ng 400 isang ulo or one head. 400 sa local New Zealand. Lilinawin ko, sa local New Zealand lang po. So ayan, 400 isang ulo. Imagine mo, meron kang puhunan na 1,200. Meron kang puhunan na 1,200. Napakalit na puhunan, di ba? Magsisimula ka ngayon sa dalawang pares. Sa dalawang pares na yon is, pero I suggest muna, wag muna kayong bibili ng back. Ang gagawin nyo is bili muna kayo ng dough. Sabihin mo meron kang 1,200. Sabihin mo sa 1,200 na yon 1,200 pesos. Then ang gagawin mo is bibili ka muna ng dough na dalawa. Huwag ka muna bibili ng back. Bakit? Kasi ganito ang mangyayari. Kapag bumili ka ng dough and pinakain mo, inantay mo mag 6 months mag-mature bago ka bumili ng breeder na back, is maliles ka sa gastos. Paano nangyari yon? Kasi ganito po yan. Kapag bumili ka na ng back, kasabay ng mga dough na papalakihin mo, is masasayang lang yung pakain mo sa back. Bakit? Kasi hindi mo pa naman sila magagamit. Yun yung point dito. Hindi mo pa sila magagamit. So papakainin mo sila ng papakainin, dagdag gastos, pero hindi mo pa sila magagamit, hindi ba? Pero actually, sa 1,200 na yun is meron ka na rin pagkain. Ang problemahin mo na lang is yung cage at espasyo ng iyong rabbit or paglalagyan ng iyong rabbit. Hindi importante sa rabbit kung yung hindi ganun kagandahan yung bahay. Pwede muna tayong recycle dahil nagsisimula tayo. Actually, I am backyard breeder din, katulad ng iba dyan. So, ayun nga mga rabbit, pag nag-start tayo sa 2 pairs, is ganon yung mangyayari. At ayun nga mga rabbit, bakit ko nga ba nasabi na meron ka ng pagkain sa halagang 1,200? Kasi ganito po yun. 400 plus 400 is 800. Equivalent na yon sa dalawang babaeng rabbit na papalakihin natin. And may matitira pang another 400. Magkano ang 1 kilo ng isang feeds? Kapag meron ka namang mga damo sa lugar mo, is mas okay yon kasi hindi ka nagagastos ng feeds. Pwede ka nang bumili agad ng 3 dough. Pero kapag nasa city ka, is pwede kang gumamit muna ng feeds. And ang 1 kilo ng feeds is umaabot lamang ng 30 pesos 1 kilo. So bakit nga ba meron na tayong pang feeds sa halagang 1,200? Kasi imagine mo meron ka 400 pesos. So ilang kilo na mabibili nun? And magpapakain ka ng rabbit is 50 grams lang kada araw. So equivalent ng 50 grams or equivalent na 50 grams sa piso is wala pa talagang sa sentimo. Wala pa sa sentimo yung may equivalent nun mga rabbit. So I suppose sa mga gusto mag-alaga ng rabbit is kahit magsimula muna kayo sa maliit and aralin nyo muna yung pag-aalaga. Kasi ako nung una ako nag-alaga is akala ko ganun lang kadali. Actually sa tingin natin tingin ng iba is madali lang talaga ang pag-aalaga. Actually hindi naman talaga ganun kahirapan. Medyo nalilihis lang yung pagkakaalam ng iba tulad ng pagpapakain ng carrots ganun. Kasi yung iba ang alam nila na talagang pagkain ng rabbit is carrots. So, napakagandang negosyo nitong rabbit. Kasi ngayon, medyo nauuso na yung rabbit marketing production or rabbit meat production. Ito, nakapaloob dito yung tinatawag kong meat type. So, I suppose kung mag-aalaga ka ng rabbit and gusto mong mag-breed, mag-search ka muna bago mag-alaga. And actually, hindi mo kailangan ng napakalaking espasyo. Ang kailangan mo lang is kahit may recycle ka dyan na pwedeng gawing kulungan, is pwede kang gumawa muna ng recycle habang di ka pa nakakapagpadami. And tuloy-tuloy mo lang aralin. Huwag kang magsisimula sa madami kung wala ka pang nalalaman. Kaya search muna bago ka mag-alaga. And meron tayong video dito na sinabi doon na kung paano nga ba mag-alaga ng rabbit. So panoorin nyo yan. And i-recap ko din yung ibang mga video natin na hindi ganun napansin. Kasi medyo may mga error mga karabit. So sa mga gusto mag-alaga dyan, magsimula is pwede na kayong magsimula sa 2 pairs lamang. Suggest ko sa inyo is 2 pair. Huwag kayong magsisimula sa edad na or huwag kayong magsisimula sa trio. So ayun lang mga karabit. So for today's video is sana nagustuhan nyo yung ating konting discussion. And ayun, please like and share and subscribe ka na rin sa aking video and sa aking channel. So hit the notification bell na rin para updated ka sa aking mga video. So